Nanawagan ng Iglesia ni Cristo ng sama-samang pagkilos para labanan ang kahirapan. Sinabi ni kapatid na Glycerio Santos Jr. na siyang General Auditor ng INC na naniniwala ang Iglesia ni Cristo na ito ang hamon ng panahon. Kaya't marapat lamang anya na isang tabi muna ang pagkakaiba, ang motibong pansarili at gawin ang nararapat para tunay na matulungan ang ating mga kababayan o ating kapwa. May report si Sofia Ocon. Hinikayat ng Iglesia ni Cristo ang iba't ibang non-governmental organizations o NGOs at lahat ng individual na may kakayahan na makasama at makatulong ng INC sa paglaban sa kahirapan. Sa inilabas ng SWS na resulta ng 2015 fourth quarter survey ng self-rated poverty at self-rated food poverty na nagsasabing 50% ng pamilyang Pilipino ay itinuturing pa rin ang kanilang mga sarili bilang mahirap. Ayon kay kapatid na June Santos, Ministro ng Ebanghelyo at General Auditor ng INC, naniniwala ang INC na ito ang hamon ng panahon, kaya marapat lamang na isantabi muna ang pagkakaiba, ang motibong pansarili at gawin ang nararapat para tunay na tulungan ang ating mga kababayan imbes na pag-usapan lamang ang kalagayang ito. Magiging mas malaki at mas malawak anya ang pagtulong kung magsasama-sama at magtutulungan ang lahat. Kasi ngayon ang mga katutubo di sa Pilipinas ay iniaabot ni Ka Eduardo Manalo ang kanyang kamay. Sapagkat alaman natin naman yung mga katutubo natin kung bakit nalimutan na natin eh. Sila ay naghihirap ngayon, nasa bundok sila, ayaw pumayag ni Ka Eduardo. Ang gusto niya, mahalin natin mga katutubo. Ang isinisigaw ngayon ng kapatid Eduardo Manalo, labanan natin ang kahirapan sa buong mundo. At ang Iglesia ni Cristo, hindi lamang dito sa Pilipinas, naglilingap araw-araw halos, kundi sa buong mundo. Nananawagan ako sa lahat ng may kakayahan, mga NGO, na tulungan natin, sama-sama tayo, halika kayo, tulungan natin ang ating kapwa-tao. Sa abot ng makakaya, sinisikap umano ng INC na makatulong sa mga kababayang hikahos sa buhay kahit hindi man ito kaanib sa INC. Ayon pa kay Kajun, sa ilalim ng pamamahala ng kapatid ni Eduardo V. Manalo, mas pinaigting pa ang programa ng INC sa paglaban sa kahirapan sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation. Binigyang din pa ni Kajun na ang ginagawang lingap ng INC ay hindi lamang sa bansa, kundi pang buong mundo. Dito sa Pilipinas ngayong taon lamang ay nakapagsagawa na ng lingap sa mamamayan ng INC sa Muslim community sa Culiat, Quezon City, Muslim community sa Maharlika, Taguig City, Tondo, Maynila, Antipolo City at Nueva Ecija. Kabilang sa ipinagkaloob na tulong ng INC ay ang libreng medical at dental services, kasama na ang gamot, libu-libong goodie bags at t-shirt na may nakasulat na Fight Poverty. Nitong Biyernes lamang isinagawa din ng INC ang lingap sa mamamayan sa Pulumulok, South Cotabato. At nitong Sabado naman ay sa mga lumad na kabilang sa tribong Blaan sa Barangay Danlag, Tampakan, South Cotabato. Sa ngayon, may 16 na resettlement sites na may eco-farming, garments factory at dried fish factory na ang naitatayo ng INC sa Pilipinas. Ngayong taon naman ay nakatakdaring magtayo ng EVM Sustainable Resettlement Site sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, Busuanga sa Palawan at Bukidnon. Sofia Ocon, IM1 with 25.